ay nagluto nga po ulit tayo ng masarap na merienda mga ka-friendsi. Ay ari po ba yan namang niluto nating merienda? Ito po ay bersyon ng aking palitaw. Ay ako po ba yan naman ay nangangaladyo na naman din sa puno ng niyog. At makuha po tayo ng mura na apanglagay natin dun sa ating alutuing palitaw. At habang nga po ako'y nakaakyat din sa puno ng niyog ay dumaan ang aming kapitbahay. Ang sabi po ba yan naman sa akin ay nako sus Mariosep inin pagka ikinahulog dyan ay kumbaga ikinag-aasawa na ay di may tagakuha ka ng buko. Ay nako po ay kayang-kaya ko pa naman pong kumuha ng buko. At nagtunaw nga po muna tayo ng asukal para po pang toppings dun sa ating agawing palitaw. Ay mag-try naman po tayo ng kakaibang bersyon ng palitaw. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan natunaw na po yung ating asukal. At ilagay na din po natin yung ating kinayod na buko. Ay parang nagawalaan po baga tayo ng bukhayo at lagyan po natin yan ng kaunting sabaw ng buko. Para po medyo may sabaw yung ating toppings at ilagay na rin po natin yung ating sago. Ay makamasarap din po ba yan naman ari sa sumang malagkit. At pagka po medyo malapot na siya ay pwede na po natin yang ahunin. At ilagay po muna natin yan sa mangkok at magawa naman po tayo ng palitaw. At naglagay po tayo dyan ng 5 cups glutinous rice. At maglagay lang po tayo ng pakaunti-kaunting tubig. Parang nagawa lang din po tayo ng pang pinaltok. Yung pinaltok nga lang po ay pabilog ari naman po ay palapad pag ating ginawa. At masahin na nga po natin yan hanggang sa maging dough. At ayan na nga po natatanaw ko na ang tunay na pag-asa ay ang ating agawing palitaw pala. Pag ganyan na nga po ang kanyang texture ay atin na po yung bilog-bilogin. Pagkatapos nga po natin yung bilog-bilogin ay pwede na po natin yung ipangbato. Uy, hindi gayon. Pagkatapos nga po natin bilog-bilogin yan ay atin naman po yung apalaparin ng pagayan. At pwede na nga po natin yung ipangtapal. Uy, hindi yan sa lumpas. At ganyan nga dapat po siya kalapad. Ay napakadali lang naman po talagang gumawa ng palitaw. At sa sobrang dali nga pong gumawa ng palitaw ay pwede ka pong gumawa ng palitaw kahit ikaw ay nakapikit. Gayon! Ay nako po pag ari narinig ng matandang kupong-kupong ang aking sinabi. Ay ang asabihin po nun sa akin ay nako ay bakit iki mapikit, iki makapinga? Ay ikaw naman ay may mata. Ay ang mga matatanda po talaga minsan ay hindi mabiro. At ilagay na nga po natin sa mainit na tubig itong ating ginawang palitaw. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan lumitaw na yung ating palitaw. Kaya nga po yan ay tinawag na palitaw. Pag po yan ay naluto, yan po ay nalitaw. Dahil nga po yan ay nakalitaw na ay atin na po yung ahunin. At isa lang po uli natin yung second batch. At kung mahilig ka nga po sa kakanin ay napakadali lang po nitong gawin. At ayan na nga po ahunin na natin yung second batch dahil nga po siya ay nakalitaw na. Napakaganda nga po ng ating pagkakagawa at lagyan na po natin yan ng toppings. Nako po ay talaga namang napakasarap na naman ang ating merienda. At ayan na nga po ang Friendsiella version palitaw. At tikman na nga po natin ang ating ginawang palitaw. Ay nako ay bakit naman ganari ang lasa na rin, napakasarap. At kahit nga po ari ay napakabigat sa tiyan at ari nga po ay malagkit ay nako po ay hindi ko na naman napigilan ang aking sarili. Mga ka-friendsi, thank you for watching.